Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Final prediction natin dito sa Mr. Cosmopolitan 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Mr. Cosmopolitan tayo ngayon. So, ito na finally. Mamaya na magaganap ang kanilang final nights. Kung saan naman, grabe. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang ay nag-start lang sila na shasing ceremony. Ngayon, eto na! So, papunta na tayo sa exciting moment. At kung saan, nako, nakakakaba dahil ang lakas ng laban ng pambato natin. Pero, marami ding mga kalaban, kaya medyo nakakaloka. Unpredictable, sa totoo lang, ang magiging laro mamaya ng mga kandidata. Kasi nga, sa totoo lang, day by day, may nagsashine. Oo. Saka, kung nakikita nyo sila in person, grabe, lahat sila paloban. Sabi ko sa iyo, kung 5 ang kukunin mo, maluloka ka talaga sa 5. Tapos kung 10 ang kukunin mo, Diyos ko, kawawa naman yung iba hindi papasok. 18 candidates lang sila. Pero ang sakit sa ulo ng top 10, ang sakit sa ulo ng top 5. Sa totoo lang. Kasi nga, hindi nga natin alam kung ano nga ba ang eksaktong hinahanap ng honor ng Mr. Cosmopolitan. So, yon. May alam ako na kung ano yung eksaktong gusto niya sa ngayong taon na to. Pero, hindi ko alam kung yung ni-reveal niya sa amin ay ayun na yun, no, di ba? But tignan natin. Kung ako ang tatanungin mo, sa totoo lang, sa larong to, maraming magaling. Nakaka-impress yung mga kandidata. May mga late na candidates katulad ni Laos, pero grabe din naman si Laos. Kung tinignan mo siya in person, lumalaban talaga at may laban talaga si Laos. Bukod doon sa magandang lalaki na siya, ang ganda din ng katawan at game na game din yung performance niya. Kaya hindi mo rin po pwedeng sabihin na, ay naku, wala yan si Laos. Parang feeling ko mamaya isa siya sa mga papasok sa top 10. And then, tignan natin kung i-consider ba yung late niya, okay ba yon or hindi. So, yon. So, si Malaysia, I love Malaysia. Gusto ko yung attitude ni Malaysia. Ako, 50-50 ako kay Malaysia kung makakarating sa top 10. Pero, nilagay ko siya sa top 10 list ko kasi parang feeling ko si Malaysia, honor kasi ay may-ari at nag-perform naman ng maigi si Malaysia. Kaya lang, ang nakakatakot kasi sa game kasi madami ding magaling. Madaming much better kesa sa kanya. Pero kung pag-uusapan natin yung katawan ni Malaysia, ay panalo. But kung titingnan mo naman si Nepal, pwede din naman si Nepal na pumasok din sa top 10. Diba? Kasi si Nepal kasi nag-perform din ng bonggang-bongga. Kaya, oh my God, sakit talaga nila sa ulo. And then, I think si Taiwan. Si Taiwan, nako, promising to. Si Taiwan, hindi ko alam kung top 5, top 10. Kasi nangunguna siya sa voting system ngayon. So, parang feeling ko, kapag nanalo siya sa voting system, magiging matik yata siya sa top 5. Parang binili yung spot, ganon. So, yon. So, medyo kabado ako dito kay Taiwan. Si France, malakas din si France. Yung presensya ni France, hindi mo din maitatanggi. Kahapon, nakita ko siya, nasa lubong ko siya, naka-underwear siya, swimwear. Diyos ko Lord, nahiya ako sa katawan niya. Sobrang laki, sobrang panalo, sobrang oh my gosh. Gusto kong yakapin mo nga ako. Yung ganon, landi. Pero feeling ko si France 100% na makakarating sa top 10. Pero hindi ko sure kung magta-top 5 si France. So, pagdating sa South Africa, yung dalawang African, si South Africa at saka si Nigeria, parang pili ko pasok sila sa top 10. Kasi
nag-perform talaga sila at in fairness talaga sa kanila. Pero kung kay South Africa at saka kay Nigeria, mas pipiliin kong tumungtong si Nigeria sa top 5. Kasi si Nigeria talaga from the beginning pa lang, the first I was met him, grabe, ang winner talaga ng kanyang com skills, ang winner ng personality, magandang makisama, magandang makihalubilo, at he's a very nice person. Si South Africa, hindi ko pa siya na-encounter ko siya, pero tahimik lang din yung personality niya. Si Spain, oh my gosh, si Spain yung tipong fresh overload, o lagi, consistent yung pagiging fresh overload niya. From the beginning, nung sashing ceremony, talagang nakitaan ko na ay, magaling to si Spain. Yung makikita mo sa kanya yung kagwapuhan niya na parang, ay, my God, in fairness. Maliit nga lang, pero nandoon siya sa part na parang feeling ko, kaya niya talagang tumungtong ng top 5 kasi he's a good player. So, sa ngayon, parang tingnan natin kung ano yung magiging laro niya. And then, Vietnam. Oh my gosh, si Vietnam. Isa to sa mga top contender. From the start, nakita ko na, ay, ang gwapo ni Vietnam. Ang ganda din ng suotan. So, kung titignan mo yung laro ni Vietnam, is a very charming. Hanggang sa dulo, I think makakarating siya. Silent pero winner. Hindi katulad ni Myanmar. Si Myanmar, medyo mag-50-50 ka pa kay Myanmar kasi meron siyang angulo na ang gwapo niya dito. May angulo siya na hindi naman siya gwapo, yung mga tipong ganon. But, I think, yeah, it's a good contender talaga si Vietnam. And feeling ko, isa siya sa mga magta-top 5 or pwedeng manalo mamaya. And then Thailand. Si Thailand, nung una, parang feeling ko si Thailand ang mananalo kasi nga grabe yung kagwapuhan niya. Yung iba yung aura talaga, maganda, malinis, malinaw yung dating niya. Pero kung i-base na natin doon sa competition, ewan ko kung pasado sa hurado yung katawan ni Thailand kasi para siyang x-ray, charot. So, yun yung akin. Pero, I love yung personality ni Thailand. Machika. Payat kasi si Thailand ang payat pa. Wala pa siyang muscle. Pero kapag na-build yung muscle neto, ay sobrang panalo. Ang ganda ng katawan. Kahapon doon sa swimmer, gusto ko yung mukha niya pero ayoko nung katawan niya. Kaya sabi ko, parang top 10 siguro si Thailand. Pero kasi since na host country ang Thailand, so hindi ko alam kung ilalagay nila sa top 5. But tignan natin mamaya. So, but sa simula, akala ko siya yung mananalo. Pero parang ang graph niya pababa ng pababa. But I think siguro second runner-up, third runner-up, ganon. Baka mag-top 5. Pero swerte niya kapag nakatungtong siya sa top 5 mamaya. So, tignan natin. And then, sino pa ba? Si Laos, si Taiwan, si Nepal, na chika na natin. And then, si Korea. Si Korea, siya yung candidates na parang feeling ko promising. Promising siya sa akin kapag nakatungtong to sa top 5. Kaya lang kasi meron akong narinig na isa sa mga hurado na parang tuwan-tuwa siya kay Korea. Gusto niya yung skin, gusto niya yung personality. Sabi ko, okay. So, parang naipaisip ako na parang ang taas siguro ng puntos na nakuha niya kay Korea. And then, he tried to convince me kasi na parang sabi niya, what do you think about Korea? He's a very smart and good skin, no? Yung mga gano'n. Siguro type niya talaga yung mga gano'n. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung judges, may kanya-kanya talaga silang reference at the end. Kaya parang feeling ko dito sa competition ng Cosmopolitan, para sa akin, yung performance ni Kenneth, nakita ko nag-perform siya talaga ng bonggang-bongga. Pero hindi ko alam yung preference ng mga hurado kung type ba nila si Kenneth na gawing winner or gawin lang top 5. Kaya para sa akin, talagang laro talaga to mamaya kasi depende talaga sa panlasa ng judges, yun talaga. So yun yung na-experience ko dito sa Mr. Cosmopolitan na parang kahit pala gusto mo siya or nakikita mo na nag-perform siya,
pero kasi hindi mo alam kung yung gusto ng hurado. Maaaring sa'yo, gusto mo, pero sa hurado. But malinaw sa akin na kaya ni Kenneth mag top 5 mamaya sa competition ng Mr. Cosmopolitan. So parang feeling ko, angat talaga yung performance niya. So parang feeling ko, si Kenneth is on the top. Ganon. So, sino ang nasa top 10 natin? Siyempre, nahuli na ninyo. So, ako para sa akin, sa mga naglaro dito ha. Ay nako. Gusto ko ipasok sa top 10 si Malaysia kasi nga si Malaysia ang reason ko sa kanya, the organization. So yon. Pero kung hindi makakapasok si Malaysia, I replace Nepal. Or pwede din si Korea. Yon. So Korea and Nepal or Malaysia. Silang tatlo, isa sa kanila yung makakatungtong sa top 10. So, let's see. And then, Taiwan. So, parang si Taiwan makakalusot talaga. Myanmar, maganda yung performance ni Myanmar at maganda yung personality ni Myanmar. Thailand. So, 4 na si Thailand. So, parang piling ko, papasok si Thailand talaga sa top 10. Laos. Hindi ako magdadalawang isip kay Laos. Kung hindi man, siguro kung i-consider kasi nila yung parang, ay, late. So, i-replace ko na sa kanya si Korea o kaya si Malaysia o kaya si Nepal. Kasi yung tatlong yon possible talagang makatungtong din. And then, Spain. Yes, Spain. And Vietnam. So, Nigeria, France, and Philippines. So, yan. Silang 10 ko. So, my top 10 is Philippines, France, Nigeria, Vietnam, and then Spain, Laos, Thailand, Myanmar, Taiwan, and Malaysia. So, replacement, in case na isa sa kanila ang mawala, Nepal, and of course, si Korea. Ayan. So, good luck talaga sa kanila. So, punta tayo sa top 5. Ang hirap ng top 5. Ito lang akin to. So, my top 5 is, I think, Vietnam. Si Vietnam kasi yung personality and good looking. And then, maganda yung performance. And then, of course, Spain. I love Spain. I think, okay. Ang hirap. So, may top 5. Ito yung final decision. Okay. Vietnam, France, Nigeria, Philippines, and oh my God. Vietnam, Thailand, Philippines, Nigeria, and France. Ayan. Oh my God! Nakakaloka. Pero possible din si Spain. Oo, na mag-top 5. Feeling ko. So, yun. Oh my gosh, sumakit yung ulo ko. And then, pagdating naman sa winner, I think it's between Vietnam, Philippines, and Nigeria. So, silang tatlo yung nakikita ko na possible putungan dito ng title. Si Philippines, si Vietnam, or Nigeria. So, Philippines or Vietnam, pwede mag-last to standing, or Philippines or Nigeria, pwede din si Nigeria and Vietnam. So, silang tatlo, nasa kanilang tatlo ang possible na pwedeng mag-uwi ng corona or titulo ng Mr. Cosmopolitan ngayong taon na to. So, let's see. Malalaman natin yan. Oh my gosh, nakakakaba. But good luck. But ako naniniwala ako na malaki yung chance ni Kenneth na may uwi ang titulo ng Mr. Cosmopolitan. So, para sa akin, sa totoo lang, ang winner ko ay si Philippines. Kaya lang, hindi ko alam sa hurado kung sino ba ang napupusuan nila. And then, tignan natin mamaya sa magiging performance ng mga kandidato. But naniniwala ako na kaya na may uwi ni Kenneth Marcelino ang titulong Mr. Cosmopolitan. So, my number 1 spot is Philippines. So, yan. So, nakakaloka, nakakakaba, na nakakatakot, na
nakakakilig. Charot. So, yun. So, I hope so na sana talaga mauuwi to ni Kenneth mamaya. And good luck! So, yun. So, lagi natin tandaan, this is a competition. Hindi natin alam kung sino nga ba at paano nga ba yung magiging desisyon ng hurado. But naniniwala ako na ginawa ni Kenneth ang lahat ng makakaya niya para maiuwi niya ang titulo ng Mr. Cosmopolitan sa ating bansa. And then, sure ako, top 5, sure ako, kaya niyang manalo. So, yan. Kayo guys, ano guys ang manasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.